Ngayon ay break naman tayo ulit ngayon sa ating Book of Romans. Ngayon, meron naman tayo ngayong isang mensahe ng ating Panginoon sa ating... Okay, ito yung theme natin ngayon. Ito yung bagong theme natin ngayon is from Book of Romans. It's a living in obedience to God through the power of the Holy Spirit. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies in a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Seryoso bang church o hindi? Living sacrifice. Present your body a living sacrifice, holy and acceptable. Ibig sabihin, maliit lang na kasalanan, acceptable ba o hindi? Ay hindi, kasi maliit lang naman yan. Pag malaki na siguro. Sa Lord, walang pwedeng hindi malinis. Araw-araw, lalo na pagpasok natin dito sa pintuang yan. Check ourselves. Ay, na-late ako. Kasalanan ba yun? Ma-late? Ay, hindi naman siguro. Pero isang taon ka na late. Yung pagkakamali, siguro pwede nating sabihin isa. Nagkamali tayo. But pangalawa, tatlo, siguro masasabi natin, this is our choice. Kaya, dito pa lang pwede mo nang i-pitch to at pwede na tayo mag-pray. May mababao na tayo Kaya ito naman siya, siguro tatakbo ito ng hindi ko alam kung matapos yung Book of Romans ng another 1 year or 2 years, saka matatapos din ito. Kaya ito, sana bago matapos at mawala ito, alam na natin ang tinatawag na living sacrifice. Holy, acceptable to God. Ang living sacrifice, when it comes to the Bible, ito yung mga patay, hindi yung mga buhay. Mamatay tayo sa ating sarili. Mamatay tayo sa ating gusto. Yon ang mga living sacrifice. To die ourselves. To die in this body if you want to be a living sacrifice. Amen? Amen. Kuwan pa lang tayo Team pa lang. Okay. Have much earth, and they immediately sprang up before they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched. And because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up, and that choked them. But others fell on the good ground and yielded the crop, some 100-fold, some 60-fold, some 30. He who has ears to hear, let him hear. Let's be seated. Thank you for that. Reading issue. Thank you, Lord. Sa araw na ito, because tinipon mo naman kami, Panginoon, because we want to hear your word, Lord. Kaya, Lord, patuloy mo kami samahan by the presence of the Holy Spirit na siyang aming gabay, Panginoon, na lubos namin maunawaan, Panginoon, ang mensahe ngayon, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang parable na ito. Lagi namin ito naririnig, Panginoon, but this time, Lord,
We want this more understanding about this word, God. Because we believe your word is great. And the greatness of your word always progressing and progressing, Lord. Thank you. In Jesus' mighty name, amen. This is the parable of the sower. This is our title for today, the germination of the kingdom. Last Sunday, nandun kami sa anniversary ng Pastor Marsan sa CCF. Ang kanyang theme doon ay reaching out the lost for the God's kingdom. I believe we cannot reach the lost for the kingdom if we don't know the kingdom. When the Bible said kingdom, there is a kingdom of God and kingdom of heaven. When it says kingdom of God, this is a country, a place, or a territory. When it say kingdom of God, this is the power of influence of the king of that territory to his kingdom. The power of influence. He wants to influence this territory kung ano ang kanyang will, purpose, at ang kanyang intention. Meaning, the kingdom of God is the influence of God in our personal life. The more God influencing our personal life, the more we can influence outside. Kaya hindi tayo pwede magsabi na, I preach Jesus. Really, Jesus, really the king influence in our life. Ang mangyayari, we are a false witness. Because even you, hindi ka kumbinsido na Jesus is something inside. Kaya napakaganda ng ating yung ating theme, living sacrifice, holy and acceptable to Him. Kaya diyan natin mararanasan ang totoong holiness The more we know what is the kingdom is. Pag sinabing glory, He is a God of glory. Can we imagine what is glory of God? When we say majesty, we know already what is majesty. He is majestic. He's a God of glory. Can we explain for that? You know, kahit sabihin ko pa sa inyo rito, I am a graduate of a doctor in theology or doctor on divine theology, still I cannot teach you what is the kingdom. The only thing I can do is to give you a concept what is the kingdom according to Jesus. This is the big idea. Secret of knowing the secrets of the kingdom. Kita mo mga secret. Ang kingdom, kita mga secret, kita mo sekreto. Secrets, maraming sekreto yung kingdom. Kaya ito lang ang susi. Now, how we know the secrets? Because, kaya Jesus nagsabi, seek ye first the kingdom. Kasi, ang kingdom, hindi natin lubos yan mauunawaan until we seek. Kaya yung parable of that prodigal son, that is also the kingdom na pinapaunawa sa atin. Kasi we are religious mindset.
For how many years si Jesus? Nag-teach siya ng almost. Kingdom of God is like. The kingdom is like. The kingdom is like. Kasi yung mga tao, very religious. Kaya tingnan mo, si Nero galit na galit. Sinunog ang lahat ng Kristiyano. Pupugutan ng ulo yung mga apostles. Why? Because they preach the kingdom. Alam nila na may kingdom na, tapos may kingdom pa. Kaya tayo, we are blessed na wala tayo sa panahon noon. Kaya kung sa panahon noon, sigurado patayin ka. Mag-preach ka na mayroong hari, may nakaupo na Cesar. Pag sinabing Cesar, alam niyo kung anong ibig sa Cesar? It's not a name. That is a title. Ang title yan, God. The ruler, the sovereign. Kaya sila, kung paano, galit na galit ang mga sa panahon ni Nero. Because they preach the kingdom. Na may kingdom, na dumating, na maghahari, kaya lang, hindi naunawaan ng lahat. Introduction. Grabe na introduction pa lang tayo, pero parang kanina pa ako nag-introduction na. The rulership of sovereign God in His kingdom. Tingnan natin dito. For unto a child is born, unto us a son is given. Kaya dito mo makita na ang child ipapanganak, pero yung son hindi pinapanganak. Binigay. Jesus. And the government will be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful Counselor. Sino yung counselor? The Holy Spirit. Hindi natin maintindihan yung Bible. We cannot understand the Bible without the Holy Spirit. Even in the court, there's a counselor. There's a counsel. This word, we cannot understand this without a counselor. That's why the Holy Spirit give it to us to counsel us to understand the constitution, the legislation, the provision, the law of a country which is the kingdom of heaven. Mighty God is omnipotent, omniscient, all-knowing, all-powerful. Ano pa yung isa? Omnipresent. Everywhere, nandun siya. Kaya alam niya kung sinong pupunta dito sa impyerno at sinong pupunta sa langit. Tandaan natin yan. Yan ang mighty God. Dito. Totoo. Yung Matthew 7:21, hindi lahat Lord, Lord. Saan sinabi yun sa church? Kasi sabi niya, I cast out demon in your name. That is Christians. Hindi magsasabi yan. Hindi yan sinasabi dito sa church. Kaya tandaan natin, panglangit ba ako o pang-impyerno? Anong sinasabi sa inyo ng Holy Spirit? Oh. Kung hindi nyo marinig, yung Holy Spirit, tanungin nyo yung assistant niya. Sino assistant niya? Yung asawa mo, tanungin mo. Di ba helper yung binigay ng Lord? Helper. Helper. Kaya tanungin mo si misis mo, kung ikaw ay papunta ng impyerno, hindi. Kaya lang, mahirap na kung dalawa kayo papunta ng impyerno, kaya wala kang matanungan. Oo. Everlasting Father. Nakakain na kayo sa manginasal? Oh, di ba? Unlimited rice. Oh, yan ang everlasting Father. Unlimited resources. Kaya kung bakit tawag sa kanya Father. Everlasting Father. Unlimited resources. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me. Kaya hindi tayo magkaroon ng life
without Jesus. Kaya nakita nyo na dito ang Trinity? Kaya anong sinasabi ng mga Hudyo na walang Trinity? Nandito na ang Trinity. Nabasa na nila yan sa Torah nila. Prince of Peace. Oh, Prince of Peace. Pag sabi ng peace, walang kaawayan. Ibig sabihin, ang tao, siya yung ruler of peace. Mayroon ka lang peace pag mayroon kang Jesus. Oh. Paano mo malaman na mayroon kang Jesus? Kasi pagpasok mo pa lang dyan, maliit pa lang yung kasalanan mo, sinasabihan ka na kaagad, hoy, magsorry ka na, magrepent ka na. O yan ang peace. Pag sabing peace, wala kang may nakikita doon sa sarili mo na pwedeng gamitin ni Satan na against you. Kaya mayroon kang peace. O, yan ang peace. Kaya basahin mo yung John chapter 14, verse 25 to 29. Sabi niya yung ruler of this world, yan, nandyan na. Gusto na akong sisirain, pero wala siyang magawa sa akin kasi wala siyang may makita sa akin kung ano dito sa loob ko na kasalanan. Kaya always check ourselves. Of the increase of His kingdom and peace will be no end. Kita mo. The government, the kingdom of God will be no end. Walang katapusan. Yung kanyang paggobyerno, ang paghari niya sa buhay ng tao, kung ano man na-imagine natin about the kingdom, no end. Ibig sabihin, sabi niya rito, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. Ibig sabihin, kung ang Diyos naghahari sa buhay mo ngayon, magsimula yan, at siya ay patuloy na lumalago at lumalaki, increase and increase. Maging ang buhay natin, Kristiyano. Kung ano ka ng 20 years ago na Kristiyano, na naborn again ka, inside the kingdom, after 20 years, hindi ka pareho ng ganun ka pa rin. Nakuha natin? Because His kingdom increases. Ngayon, kung hindi nag-increase ang kingdom sa buhay natin, ang paghahari ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin, dalawa lang. Hindi ka naligtas, hindi ka na born again, o tamad kang Kristiyano. Dalawa lang yan. Kung ano ang pinapakain mo sa kaluluwa mo, yun ang magbibigay sa atin ng progreso sa buhay natin. What we eat and what we drink, yan ang magbibigay. Kung sinong kausap mo, yun ka. Proverbs 27, for what a man thinks in his heart, so is he. From the abundance of his heart, the mouth speaks. From that time forward, even forever, the seal of the Lord of hosts will perform this. Kita mo, ang Diyos, seryoso. Once na maghari ang Diyos sa buhay natin, even His armies kasama. Even now. Akala natin nag-uupo lang tayo dito. The Lord is here, the army is also here. Kasi that is a protocol of the kingdom. Hindi umaalis ang king without the harvest. Check the Bible. Mag-start na tayo ngayon. Kalma muna tayo. Parable of the sower and the sowers. Matthew 13, 1-4. On the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea, and great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Ito yung pumunta sa paved road, matigas, kaya hindi ang soil,
hindi tumubo, kaya na-snatch. Matthew 13:5-6. Some fell on the stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up, because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. This is those in the rocky places. No root, kaya siya ay naudlot. Sabihin, naudlot ang paglaki niya. Okay. Matthew 7. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Ito yung thorn, yung na-choke. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga thorns, kaya hindi siya lumago. Okay. Ito yung last soil. But others fell on good ground, and yielded the crop, some 100-fold, some 60, some 30. This is in a gold soil, that's why naging fruitful. Yon ang parable natapos. Kaya, papasok na tayo doon sa interpretation of this parable. Matthew 39, sabi nito, this is the exhortation to receptivity. Ito yung encouragement. Handa natin ang ating ngayon. Ngayon, nandito tayo, nakaupo, rito. This is the encouragement sa atin. He who has ears to hear, let him hear. Sabi niya rito, yung interesado, makinig. Pag hindi interesado, lumabas. Nandiyan ba yan? Those interested, stay put and hear. Purpose of the parables in general, sabi rito. Matthew 10. And the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Ako wala pala dati. Sige ako, dun eh. Parang hindi ako what's the point? Sabi ng, what's the point? Why you laging kang parable? Always parable. What's the point? Sabi ni Jesus, the purpose of both revealing and concealing at the same time. Ang purpose para ng parable, to hide the truth and to reveal the truth. Kaya, pag nakikinig tayo, pag hindi ka makinig, wala kang maintindihan. Pag nakikinig ka, may maintindihan ka. Nangyari na ba sa ating buhay Kristiyano yon? Ngayon, pag binalikan natin ang buhay nating Kristiyano noon, last 20 years ago, kung sino ka pa ngayon, yun ngayon ang magsabi, kaya kung sino ka. Kung sino ka sa noon, yun ka ngayon. Ibig sabihin, hindi ka interesado lumago. Kung gusto ka, lalago ka. Sabi ni Jesus, He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Mabigat ito. Ito yung sinasabi ni Jesus. Yung mayroon, yung interesado, matuto, makaunawa. Pero ang ayaw, hindi makunawa. Ibig sabihin, if you are ignorant, isang problema yon. Ngayon, ang sinabi pa niya dito, whoever does not have, even what they have, will be taken from them. Yung wala na siya, at ang mayroon sa kanya, kukunin pa. Anong ibig niya sabihin? Yung nagsasabi ka na, alam ko na yan, huwag mo na ako turuan. Alam ko na yan.
Huwag mo na ako turuan. Kukunin sa'yo. Kaya, the more we pursue to know something about the kingdom, He will let us to understand. But the more na ayaw natin, wala tayong maunawaan. How much more nagsasalita ka about the kingdom? Nagtahimik ka lang nga parang nasumpa ka pa. Nakuha natin ibig sabihin nito. Nagtahimik ka lang nga wala kang pakialam parang nasumpa ka pa. How much more nagsalita ka pa? Ito yung crucial mo, talaga napaka-crucial itong sinasabi ni Jesus. Kaya seeking the kingdom is not only one time. It's not only Sunday. Seeking the kingdom is continuous. I want to know this. I want to know this. I want, Lord, I want to know this. Kaya sabi niya rito, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Pag sabing poor in spirit, this is an attitude of a believer na sinasabi niya na, Lord, I want to know you more. Hindi ko pa alam yan. I want to know you more. Yan ang sinasabing attitude. Poor, always. Di ba, anong diferensya ng poor at saka ng rich? Yung rich, hindi na siya nangangailangan kasi rich na siya. Yung poor, laging kulang. Di ba yung poor? Poor ako, kaya kulang. Gusto ko ito. Gusto ko. Yan ang sinasabi. This is the attitude. Yung beatitudes is an attitude of the citizen of the kingdom. Yung attitude natin, now we need always more to know something. Kung may nagsasalita dito, ang tinitingnan natin, ang nagsasalita, wala yan. Diba? Wala yan. Si Juan, wala. Narinig ko na rin yan. Okay. Pero hindi mo alam, yung isang sentence pala doon, mayroon pala doon na hindi mo alam. Kaya pag may tayo dito, kaya minsan kami, yan nag-uusap kami, nagpalitan kami ng minsan nakaraan, doon ako sa, nagpipreach si Brad Udick nagpapalitan kami ng insight, nagsusulat ako, ipapasa sa isa, insight mo dyan, insight. Di ba maganda yun? Anong insight mo dyan? Papasa ko, isishare ko sa katabi ko, isishare man ng isa. Ganyan yung habang nakikinig ka habang nagsasalita dito. Yung, ano yung baon ko dito? Anong sinasabi mo rito? Yan ang ibig sabihin na gusto nating maunawa. Anong gusto mo mangyari, Lord? Anong gusto mo? Anong command mo dito? Ganyan ang pagbabasa ng Biblia. Huwag yung mauna muna yung libro. Kaya minsan mahirap kung mag-una. Yung nagbabasa tayo ng Biblia, tapos mauna ka agad tayo sa komentary, delikado tayo. Kasi bakit? Ang konsepto ng komentary, mapasok sa sa ulo mo, tapos papasok ka punta dito sa libro, mag-struggle ka sa Biblia, mag-struggle ka. Kasi nauna doon. Magtanong ka muna kay Lord. The Holy Spirit is a person. Ano yung person? Mayroon niyang emotion. At kausapin mo siya. Pag hindi mo yan kinausap, hindi rin yan magsasalita. Kung kinakausap ka man niya at wala kang pakialam, hindi na rin yan magsasalita. O sinong tao na kinakausap mo na hindi naman nagre-response? Magsasalita ka pa? Hindi. He's a person. The Holy Spirit is a person. Tinuro na natin yan. To our camp. He's sent by the Father to govern the church and to govern this kingdom. I don't know kung nabasa nyo na sa Biblia. The Holy Spirit is the kingdom. He's a person to role sa ating buhay. Even sa maliit na kasalanan, sasabihin ka, Lord, sabi niya sa'yo, anak, hindi ganyan. Even sa pagtatrabaho mo, nalakaran mo lang yung basura, tadyakan mo lang ng ganyan, sasabihan ka ng Holy Spirit. Wala naman sa Biblia yan Pero tatadyakan mo lang, may basurahan sa tabi? That is, yan ang kaisipan ng Lord natin. He is pure.
Kaya kung matuto tayong habits na ganyan, sino pa ngayon, sumagi lang sa isip mo, paano tayo hindi makapamuhay ng holiness? Nagsisimula sa maliit lang yan. Yung holiness starts from a little thing. Huwag nating hintayin na magnakaw tayo ng 1 billion. Kasi ang pagnanakaw, nagsimula na sa piso yan. Saan nagsimula ang piso? Sa bahay. Sa bahay yan, maliit pala na bata. Kaya naging magnanakaw yan eh. Kaya ang kultura, hindi yan, sabi yung gobyerno yan ay corrupt. Hindi, ang bahay corrupt. Sagsimula yan doon ang korupsyon sa family. Yung pagmumura, bakit nagmumura ang anak mo? Naririnig. Ganyan ang nurturing ng kingdom. This kingdom is holy place. The atmosphere of heaven is there. The glory of God is there. The Eden. God is sovereign and holy. God is sovereign. Puro tanda natin, He is also holy. He never lie. Hindi marunong magsinungaling ang Diyos. Even to Himself. He cannot assume ng lahat ng nakikinig dito. Sabihin niya, ay, maintindihan na nila yan. Ako pwede kong sabihin, maintindihan ng mga lahat ito. Kasi hindi naman ako Diyos eh. Pero ang Lord, alam niya kung interesado tayo o hindi. Sabi niya, therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor did they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which say, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of these people have grown dull. Oh, grown dull. Anong sabing grown dull? Yung nagkaroon na ng kalyo. Alam niyo yung kalyo? Yung callousness. Yung callousness, ito may mga kalyo ako ito eh. Pero nang dumating ako dito sa sa New Zealand, ang asawa ko tuwang-tuwa yan noon nang magaling ako sa ibang bansa kasi medyo computer rin nahawakan. Pagdating dito, construction. Pagkuhan yan, ano ba naman ng kamay mo na yan? Oh, kasi ang hinahawakan laging bakal. Ang kalyo, paunti-unti lang yan. Nag-accumulate yan, paunti, dahan-dahan. Ganyan din ang kasalanan. Paliit-liit lang yan. Maliit lang ito, okay lang kay Lord. Pero pag inulit mo yan, tuloy-tuloy na, magiging immune. Yan ang tinatawag na callousness. Yung sumagi pa lang sa isip mo, tapos i-entertain mo, tapos pumunta ka pa sa kasama mo, may kausap ka, pinag-usapan nyo, nag-imbita ka pa, tapos nag-enjoy kayo lahat, yun na. Ang tawag na yan, company of the church na mga sinungaling at mga chismusa. Kala mo, taga-church ka, tapos company din kayo eh. Company, taga-church yan eh. Tapos company, nag-ipon-tipon kayo, tapos iba ang pinag-uusapan nyo. Hindi para paglago. That is also a sin. Kaya isa sa mga bagay na hindi tayo lumalago. Especially sa bahay magsimula. Kaya sa bahay, mag-ingat ka rin sa mga anak mo kasi tinuruan mo yan. Tinuruan mo ng tama tapos marinig nila sa'yo. Ay nako, mga anak namin mapagalitan kami. Kaya kung meron kaming sinasabi na kami lang na medyo lang siya, bulungan lang kaming asawa. Kung may secret, sa aming dalawa lang. Kaya lang minsan siyempre, di mo alam yan. Titingnan ka ng anak mo. Ano ang tingin-tingin nyo? Bakit ganyan ang mga tingin nyo? Alam ka na. Lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their heart and turn so that I should heal them. Ganyan ka-pure ang Lord. Hindi niya pwedeng baguhin na sabihin mo, dahil ako'y makapangyarihan, sabi ng Lord, di ba? Lahat kayo ay magiging masunurin sa akin, maging mabuti. Makinig kayo lahat. Makapangyarihan ako, lahat kayo ay makikinig sa akin kasi ako'y makapangyarihan, kaya gagawin ko ang iyong isip ay maging. No, it's not. It's a choice. Choice mo yan. Kasi sabi niya rito, kasi pag binago ko ang mga yan, kapag makarinig sila at makaunawa, baka magbago sila. Kita mo, anong klaseng Diyos ito? Ang Diyos, hindi yan siya
sinungaling. Hindi ka niya bibigyan ng tubig na alam niya hindi ka nauhaw. He will never give you a water if you are not yet thirsty. Ayos bang English ko, Mame? Kasi dami mamayang Oh. Sabi ko sa inyo, blessed generation. Tamo mga 13:17. But blessed are your eyes for the sea and your ears for the hear. For assuredly I say to you, sabi ni Jesus, that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it. And you hear what you hear and did not hear it. As a believer, as a church, nakaramdam tayo na we are special. Sa verse na ito, feel that we are special. Even righteous man, Abraham, never did. Never understand what is the kingdom. They believe, but they never understand. Kasi nababasa nila eh. They never. Even the prophets, Daniel, Ezekiel, Jeremiah, Nahum, Micah, Zechariah, Malachi, never understand about the kingdom. Pero tayo, we're blessed. Kasi narinig natin at we can experience it in our time. Kasi sa kanila, hindi pa naman nanahan ng banal na espiritu sa kanila eh. Because they are not yet clean by the blood. Kaya tayo, there is kingdom, king dominion in our life. King dominion. There's a king in our life. There is a king. Parable of the sower and the sowers interpreted. O, lang, mayroon tayong Lord's Supper. Kaya hindi ako kinakabahan masyado at kasi nandito si pastor. Kasi ako pa sana ma-exhort eh. Kaya nandito si pastor, nakalibre ako. Kaya dito lang ako. Pagkatapos ito si pastor na. Okay. Parable of the sower and the sowers interpreted. 18. Exhortation to receptivity. Ito naman. Exhortation. Matthew sabi niya. Therefore, hear the parable of the sower. Kaya pag nakita mo yon sa Biblia ng hear, importante yan. Hear, makinig ka. If you read the Bible, not only just reading, you need to hear. Anong sinasabi doon sa heart natin? Doon sa spirit natin. Pag nagbabasa tayo, ano to Lord? Ano to? Ano to? Ano itong ibig sabihin yan? Ano yan, hear? You need to hear it. To our heart. To our heart. Ang heart dito hindi dito. Ang heart sa Bible ito. Ito yung thinking, ito rin yung heart. As a man think is in heart. O, saan ba yung nag-think? Ang heart. Diba? Ito naman, bakit ito yung heart? Walang kinalaman sa heart yan sa Biblia. Ang heart na ito na organ, kaya nagatibok lang siya kasi iba yung iniisip mo. Akala mo yun na yun. Pero ito, hindi naramdaman ko sa aking puso. Hindi kasi nandun sa isip mo eh. Kaya emotion yon. Walang kinalaman ng emotion lang yun. Kasi marami kang iniisip. Kaya yung heart nandito, the center of our reasoning system. Yan ang heart. What a man's think is his heart, so is he. Yan ang nag-i-store ng lahat ng naririnig natin. Yan siya nag-i-store. Yan siya nag-i-store sa heart. Kapag narinig nyo ito, pag nakikinig kayo, hindi nyo pa maunawaan, pero nag-store na yan. Pero balang araw, maunawaan nyo na. Kasi hindi naman lahat maunawaan natin. Mag-store lang yan doon sa heart natin. Pag heart natin, tama. Pero pag hindi tama, tingnan natin anong gagawin ng Diyos. Pag hindi tama. 4 kinds of people. In the crowd, there are 4 types of people. Only 25% lang ang chance na may makaunawa. Kuha natin. 25% lang.
Kaya sa crowd na ito, sinisigurado ni Jesus, may 25% dito na makaunawa. Ang 75% hindi makaunawa. Ngayon, tanungin mo kung part ka dyan ng 25%. Pero hindi ako papayag. Kaya ako nagalakasan ko yung boses ko dito para talaga hindi ako papayag na 25% lang ang makaunawa. Gusto ko pag uwi nyo, alam na alam nyo nang gagawin nyo. Hindi, sa pagkaupo pa lang. Paglabas mo pa lang dyan, hindi ka naging-craving ng kape. Iba yung sa damdamin mo doon sa loob mo na, Lord. Awesome. I'm blessed about the kingdom. Yung pag-ahari mo sa buhay ko. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. You know, Satan is not omniscient, is not omnipotent, is not omnipresent. Kaya ang gagawin ni Satan, iiwanan niya yung impyerno para tatabihan ka lang. Kaya sabi niya rito, the evil one comes. Ibig sabihin, kasi hindi niya naman alam hindi niya alam. Kaya ngayon, alam niya na si Caesar, magpipreach ng kingdom, pupunta yan. Magtatabihan dyan sa lahat sa inyo, magtatabihan. Comes. Ay nako, sabihin mo, kaya sabihin mo sa sarili mo, in Jesus' name, I want to know the kingdom. Totoo yan, kasi ito nakasulat. Kaya ang pinakagagawin niya pa, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Rocky people. Ito yung mga matigas ang puso. Mayroon kayong narinig, nandun na yan sa puso mo, pero kukunin niya. Hindi sa papayag na kahit bato ka, nandyan pa yan. Kukunin pa rin yan. Hindi yan pwedeng manatili sa puso mo. Kukunin niya para talagang wala ka. Zero. Wala ka talagang alam. Kasi bakit? Pag alam mo yung kingdom, Satan, no more control in our life. Natandaan natin yan. Wala na siyang control. Dati nagsisimula pa lang kami ng last 25 years ago, 27, nagsisimula yung church planting. Kaya alam nyo, song leader din ako. Pagdating sa unang church. Kaya ko pagyabang talaga yan. Song leader ako din sa panahon na yun. Basta wala lang gitara. Kasi akapila lang. Kaya ito, walang darating na song leader. Sabihin ko na wala lang gitara, kung wala talaga, para matuloy lang ang worship. Kaya hindi rin ako takot kung mayroong ma-stumble man dito ng mga musician. Talagang tatayuan ko rin magsunglit kasi importante magka-worship. Pero wala lang gitara kasi baka magkarambul-rambul ba. Kuha natin yan. Yan ang kuhan ko. Sa panahon ng ito yung Rocky people. Kaya bakit ko nakwento yon? Kasi sa panahon na mag-worship lead kami, ang tagal magbihis ng asawa ko. Mag-aaway kami. Kailan magsusuglid ka, magsusuglid ka, mag-aaway kami. Ang tagal mo naman. Talaga ano ba ito? Pambihira. Ito Lord, ano ba naman? Kaya doon ko naranasan yung tinatawag na battle talaga eh. Aharap ka doon sa King of Glory. Tapos ang ulo mo, hindi maganda yung damdamin mo. Pero mayroon lang, mabuti na lang, may kanta na kinauuhawan kita eh. Narinig niyo ba yan? Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Gusto ko sa pagdulog ko'y may kapayapaan. Yan talagang gusto ko na. Kaya kita ang buses ko daw, medyo maganda na, pero kunti lang. Yun pinaniwalaan ko talaga, sa pagdulog mo lang. Pagdulog ko lang. Kasi hindi maganda ang damdamin eh. Lord, tulungan mo naman ako. O yan, pagkanta mo to. Para akala mo, hindi lang kayo nag-away ng asawa mo. Nakita mo pa rin ang glory. That's the secret.
The seed falling on a rock ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ito yung klaseng tao na na-touch talaga ako. Umiiyak talaga tayo niyan eh. Iyak talaga. Lord, ikaw talaga ito. Thank you, Lord. Thank you. Paiyak-iyak pa yan pag galing dito sa church. Isa may ipaluwa pa doon sa labas yan eh. Diba? Kaya lang pag uwi sa bahay, ang asawa nakaabang. Persecution. Hindi pala totoo yun. Diba? Kaya pag hindi ka rooted sa word, delikado ka. Kasi yung persecution, sabi ni Jesus, there is persecution eh. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. I give you peace. Napanalunan ko na yan. Kaya matuto tayo na. Napanalunan na ito ni Lord eh. Kaya huwag tayo mamuhay sa tinatawag na defeated. Kailangan laging victory. Minsan emotion lang yan eh. Ginagamit lang, pinapatibay lang tayo eh. Ito yung mga tao na shallow people. Bababaw. Nabanggit ito kagabi ng leader namin eh. Si Brad Michael. Akala ko mag-Bible study kami, mag-seminar pala. sabi ko parang seminar to. Kaya napaiyak din naman, patuwa ako eh. Kasi parang makita mo ba yung tinuturuan ka ng Bible study leader mo na ito na dapat tayo, ito na dapat tayo, ito na dapat tayo. Parang nakaka-bless mga bagay na yun. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Ito yung destructive people. Yung nadidistract sila. Ito yung sinasabi na, Amen! Ito yung mga, Amen! Yes, Lord! Ito yung Amen. Naunawaan niya nila eh. Naunawaan. Amen! Thank you, Lord. Yan. Kaya lang, ang kanyang sinabing Amen, hindi niya sinunod. Nandun lang sa isip niya, pagkatapos hindi sinunod. Nagkaroon siya ngayon, mas marami siyang iniisip. Naranasan namin itong mag-asawa eh. Nung sa Pilipinas kami, bago ako pumunta rito. Nakikinig ka ng preaching, ang iniisip mo, mayroon pa bang silang i-mix na tinapay doon? Ang bikiri yung iniisip eh. Ganyan, sabi po naman ito. Hindi ka makaalis. Kaya matidistract ka eh. Parang wala kwenta na yung, ang iniisip mo, mas mahalaga na doon yung lulutuin na tinapay kisa doon sa preaching. Yung mga alalahanin. Kaya sabi ko, hindi ito yung tama. Kaya nung tinawag ako to sa New Zealand, sabi ko, naku, praise God, parang makatakas na ako. Kasi totoo, yung buhay natin, tingnan natin eh. Kung ito ba yung sabi nating blessing, ay ito ba ay sinasabi ba talagang blessing to? Kasi once na ito ay nakakasira ng relasyon mo sa Diyos, tingnan mo rin ang blessing na ito. Baka ito yung hindrance. Kaya yung tinatawag, ito yung mga destructive people na mas naging mahalaga yung bagay kisa doon sa relasyon, sa paglago sa Diyos. Yung gusto. Alam nyo, yan ang tayong nagkakamali kasi hindi natin alam ang kingdom, kung anong mayroon ng kingdom. Minsan gusto natin ng ganitong bagay, pero nakalimutan natin na He's a Father. Makakasustain siya ng lahat ng bagay. Even sa mga mabagay na mga mahirap. Kaya niya. Kasi alamin lang natin yung kingdom eh. The kingdom, the constitution of the kingdom. Anong constitution ng kingdom? Ano ba yung economy of the kingdom? Economy ang kingdom eh. O, di ba? He supply all our needs according to the riches of Christ. Diba? Yung kay Solomon, pag-aralan mo yung bakit binigyan siya ng Queen of Sheba. Anong inclination about the economy of the kingdom? Ano yung healthcare system ng kingdom?
Pag yan ang approach mo, hindi religion, hindi ka na laging nagbibeg ng Lord, kaawaan mo ko, hindi. You just claim your rights. Lord, itong sinabi mo. Itong sinabi mo sa iyong constitution. Yan ang prayer. Prayer sa petition. Petition means, you know what is the constitution. What is the ordinance. Lord, itong sinabi mo. Di ba sabi mo, pagalingin mo ito. Kasi ganito, kasi ganyan. Lord, hindi niya pwede. Sabi niya doon sa Psalms 138. Sabi niya dito, chapter 2. His word above His name. Mas mataas ang kanyang salita kisa kanyang pangalan. Mahalaga sa kanya. Anong mahalaga sa kanya? Kredibilidad. Kasi nakataya sa kanyang mga salita ang kanyang kredibilidad as a sovereign God because He is holy. Kaya pag hinawakan mo ito, Lord, itong sinabi mo, ako, walang magawa ang Lord kasi sinabi niya, kasi hindi siya sinungaling. Lastly, 23. But he who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces, some 100-fold, some 60, some 30. Receptive people. Ito yung fruitful disciple. Ito yung pinakamaganda nyo. Bears fruit. Understand it. Naintindihan natin lahat. Bears fruit. Ibig sabihin, doon pa lang sa pag-uupo mo, sumisibol ka na. Start sprouting. Germinate. Paglabas mo, doon, magkape, magpuproduce ka na ng fruit. Diyan pa lang sa pag-upo, nagsisimula na magsibol ang ating narinig. Yan ang tinatawag na fruitful disciple. Kaya kung yan tayo lahat, ang kingdom makaka-advance. Kaya, maniwala kayo, mapupuno ito balang araw. But, depende sa atin. Kasi kailangan din nila mag-alaga sa kanila. Pero pag hindi tayo handa, hindi rin yan papasok. Pero ang kahandaan ng church, nakadepende din doon sa pagdami ng papasok. Yan ang akin. Kaya sabi ko sa Kidron, ihanda niyo ang sarili niyo. Wala na tayong choice. We need to. Kung ano man tayo 10 years ago, hindi na ngayon. We need to seek the kingdom. We need to seek the kingdom every day. Every hour. 24/7. Even nagtatrabaho ka, seek the kingdom. Application. Do not be anxious. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body. What you will put on is not life more than food, and the body more than clothing. Look at the birds of the air. They never sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not or more valued than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lies of the field, lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothed the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into oven, well, is not much more clothed you, oh, you a little faith. Kaya ang ating alalahanin, minsan nakatuon tayo sa mga bagay na nakikita. Yung what we see, we always rely those things na yung makabusog sa ating mga mata, sa ating gusto. Kaya marami tayong mga alalahanin. Kaya sabi niya, therefore do not be anxious saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya huwag tayong mag-pursue ng things. We always pursue
a place which is the kingdom of heaven, and a position, a right standing in God. And all these things shall be added unto you. Reflection, lastly. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but the righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. The kingdom of God is not about eating and drinking. It's not about piyampu. Alam mo yung piyampu? Sabihin niya, ang iniinom mo, ihi mo lang yan. Kinakain mo, ilalabas mo lang yan. Piyampu. It's not about that. Ang kingdom is about inside. Kung anong sa inside, yun ang lalabas. Kung ano ang tama doon sa loob, yun ang lalabas na tama. Pag mali ang sa loob, mali din ang labas. Amen. Hallelujah. Let us pray. Panginoon Diyos, salamat o Lord for your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Yes, Lord. Because of you, Lord, we can walk according to your will, na kami, Panginoon, lalago sa loob ng iyong kaharian, Panginoon. Hindi kami papayag, Panginoon, na pagpasok namin, Lord, sa iyong kaharian ay manatili lamang kami, Panginoon, doon sa entrance. But we want to seek you more. We want to explore the kingdom. We want to pursue the kingdom. We want to study the kingdom. We want to understand the kingdom. Lord, kaya patuloy mo kami, Lord, bigyan, Lord. Help us. Ignite us a desire to know more your kingdom. Because the more we know the kingdom, we understand what is your glory about. How majestic you are as our King of Kings. Amen.